Anong dapat nating gawin sa panahon ng krisis? Pag-usapan po natin 'yan sa devotion natin na ito. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions Bible Characters Edition. Binabati ko po na ng happy birthday si Miss Michelle Payungayong. Hello sa iyo kapatid and happy birthday. Now, itutuloy po natin ang ating pag-aaral patungkol po sa mga hari ng Huda. Congratulations po sa inyo no, na nakatapos na doon sa Northern Kingdom. Ngayon po Southern Kingdom, patapos na rin po tayo. Nandito na po tayo kay King Hezekiah. Si King Hezekiah po ay isang mabuting hari. So tingnan po natin anong sinasabi ng Biblia patungkol kay King Hezekiah. Sabi po dito sa 2 Kings chapter 18 verse 1 to 5. In the third year of Hoshea, son of Elah, king of Israel. By the way, si Hoshea po, siya na po yung huling hari ng Northern Kingdom. Kasi po, pababagsakin na ito ng Assyria, yung empire ng Assyria. So, in the third year of Hoshea, son of Elah, king of Israel, Hezekiah the son of Ahaz, king of Judah, began to reign. So sa Southern Kingdom naman, si Hezekiah yung naghari. He was 25 years old when he began to reign, and he reigned 29 years in Jerusalem. His mother's name was Abi, the daughter of Zechariah. Nakakatuwa no, laging binabanggit yung nanay. Alam niyo po, mahalaga po kasi yung mga nanay kasi sila yung nagpapalaki sa mga anak. Kapag naging isang mabuting hari yung isang hari, honor yun ng nanay. Kaya pag naging mabuti kang anak, yan ay honor ng iyong nanay. So, paulit-ulit, no? Laging sinasabi yung sino yung pangalan ng nanay. His mother's name was Abi, the daughter of Zechariah, and he did what was right in the eyes of the Lord, according to all that David his father had done. He removed the high places and broke the pillars and cut down the Asherah. Remember, yung tatay ni Hezekiah, si Ahaz, siya yung nagpasimuno ng tara, samba tayo sa mga Diyos-Diyosan, no? Samba tayo sa mga Diyos ng mga karatig bansa, Diyos ng Northern Kingdom. So nagpasimuno siya ng idolatry. Now, pagdating ni Hezekiah, sa time ni Hezekiah, nagkaroon ng reformation. At ibinalik niya yung totoong pagsamba. Binuksan niya uli yung templo para magsimula ulit yung tunay na pagsamba kay Yahweh. So, and he broke in pieces the bronze serpent that Moses had made, kasi sinamba na rin ng mga tao yon. For until those days, the people of Israel had made offerings to it. He trusted in the Lord, the God of Israel, so that there was none like him. Ganda ng description, no? Nagtiwala siya sa Diyos, and there was none like him among all the kings of Judah after him, nor among those who were born, who were before him. So sabi nga ng ilang mga nag-aaral na mga Kings and Chronicles, na si Hezekiah, siya na yung isa sa talaga sa pinakamabuting hari based on this description. No? Wala nang katulad niya na mga hari ng Huda na nauna at sumunod pa. So mabuting hari si Hezekiah. Now ito pa yung mga katuruan natin ngayong araw. Number 1, Hezekiah was confronted with a great crisis. Hindi porket mabuti kang hari, hindi ka dadaan ng krisis. Actually, yung mga mabubuting tao nga, sila yung dumadaan ng maraming mga pagsubok. Sila yung dumadaan sa maraming mga krisis sa buhay. Si Hezekiah, ganun din po yung nangyari sa kanya. Maraming krisis sa buhay niya. At yung isa sa pinakamatinding krisis na pinagdaanan niya ay nung sinalakay siya ni Sennacherib, king of Assyria. So, bigyan ko lang po kayo ng background muna. Ito po yung ating timeline, no? So, si Hezekiah, ang kasabayan niya po sa Northern Kingdom ay si Hoshea. Siya na po ang last king. Para mas matanda na, Hoshea, siya na yung last king ng Northern Kingdom. Siya po ay pinabagsak ng Assyria at nagsikalat yung mga Israelita, yung 10 tribes, no? Pinalaya sa sarili nilang bayan. Meanwhile, si Hezekiah naman ay susunod lang sasalakayin ng Assyria. Yung Assyria po kasi, ayan no, yung mga pangalan, no? Sa panahon ni Shalmaneser, si Hoshea yung king, Sargon II, pinabagsak na yung Assyria. Na yung pumalit kay Sargon II, siya na po si Sennacherib. Yun na po yung sumalakay kay Hezekiah sa time niya. So yung Assyria po, malawak po yung sakop niya, no? Ito po yung kasagsagan ng kapangyarihan ng imperyo ng Assyria. So mula sa part ng Persia o ng Iran ngayon, ng Iraq,
ng Syria, ng Israel hanggang Egypt and part ng Turkey. Yan po yung sakop ng Assyria during that time. So, si Hezekiah, yun yung crisis na pinagdaanan niya, no? Sinalakay siya ni Sennacherib. Kasi nga po nagrebelde siya doon sa kay Sennacherib, nagrebelde siya doon sa hindi niya nakikinakala, wala kaming ibang Panginoon, si Lord lang, no? Yun yung kumbaga isang dahilan kung bakit nagrebelde siya, no? We don't need suzerain king. Meron lang kaming isang suzerain king, si Yahweh lang. So, duman siya na matinding krisis kasi pinaligiran siya ng talagang kahit nag-offer na siya ng tribute, pinaligiran siya, gusto siyang i-punish, no? Gusto siyang parusahan ni Sennacherib. Now, during this time, ito po yung pangalawa nating katuruan, no? Hezekiah laid the crisis before the Lord. Si Hezekiah po, nung tinanggap niya yung death threat, may death threat kasi yung binigay sa kanya eh. Sabi doon sa death threat, yung Diyos mo, hindi ka maliligtas ng Diyos mo. Tingnan mo nga yung mga sinalakay ng hari, no, ng hari ng Assyria. Nasa na yung mga Diyos-Diyosan nila, 'di ba? Pinagtatalo na sila. Tingin mo kaya kang iligtas ng Diyos mo, nagyayabang na si Sennacherib. Ngayon ang ginawa ni Hezekiah, literally kinuha niya yung death threat na yon, no, yung sulat ng hari, yung pagbabanta ng hari. Tapos ito yung sinabi niya. Tingnan po natin sa 2 Kings chapter 19, verse 14. Hezekiah received the letter from the hand of the messengers and read it. And Hezekiah went up to the house of the Lord and spread it before the Lord. Ito po yung dapat ginagawa sa panahon ng krisis, no? Kaya maganda yung puntos natin, pangalawang point, no? Hezekiah laid the crisis before the Lord. Pag may krisis, may problema, may challenge, ilatag mo. Sabi dito, spread it, no? Ilatag mo sa harapan ng Panginoon. Lord, here's my problem. Ikaw bahala dyan, no? Hindi ko problemahin yan, ikaw problema niyan. Yan yung magandang approach sa panahon ng krisis. So, Hezekiah went up to the house of the Lord. Ito yung weapon niya, ito yung armas niya. Pumunta doon sa tahanan, sa bahay ng Panginoon at makipagniig, makipag-usap sa Diyos at humingi ng tulong. Sabi dito, and spread it before the Lord. Literally, ito yung death threat ko. Lord, tulungan niyo po ako. Rescue me. Rescue the kingdom of Judah. And Hezekiah prayed before the Lord and said, O Lord, the God of Israel, enthroned above the cherubim, you are the God, you alone of all the kingdoms of the earth. You made the heavens and the earth. Napagandang panalangin, no? Kapag inumpisan mo yung panalangin sa Lord, you created all things. Kayong mailikha ng lahat ng bagay. Wala na, tapos na yung problema mo, tapos na yung krisis. Bakit? Tumawag ka na sa Diyos na siyang makapangyarihan sa lahat na lumikha ng lahat ng bagay. Kaya pag kinumpara mo yung creator of all things sa krisis, wala na, tapos na yung krisis. Sinangguni mo na sa Panginoon. So, Hezekiah laid the crisis before the Lord. Ganun din po sa atin mga kapatid. Anumang krisis na pinagdadaanan natin, ilatag natin sa harapan ng Panginoon. Sabihin natin, Lord, problema mo yan. Ganun tayo kalakas kay Lord, no? Kasi He is our Heavenly Father. Lord, this is my problem. Now it's your problem. Kapag hindi mo kasi binigay sa Panginoon, it will remain your problem and you cannot solve it. Wala kang magagawa. Kaya ibigay mo talaga sa Panginoon. Principle sa Biblia yan, no? Sabi ni Apostle Peter sa kanyang sulat na cast all your burdens upon Him because He cares for you. Nagmamalasakit ang Diyos sa atin. Kaya ibigay natin sa Kanya yung ating mga suliranin at mga alalahanin. Point number 3. Hezekiah experienced great deliverance. Dahil sa kanyang pagtitiwala sa Diyos, naranasan niya yung pagliligtas ng Diyos. Alam niyo po, si Lord pinadala niya na naman si Isaiah. Kilala niyo si Isaiah, no? Laging nasa right time at the right place, no? With the right people. So, sabi ni Isaiah, don't worry, no? Sagot ka ni Lord. At ito nga yung nangyari. Sabi po rito sa 2 Kings chapter 19 verse 35. Maganda po basahin niyo yung account, no? 2 Kings 18, 19, 20, tapos basahin niyo na yung Isaiah 36, 37, 38, 39, no? Makikita niyo po yung account na to, yung storya na to. And verse 35, sabi dito, and that night, the angel of the Lord went out. Isang anghel lang, the angel of the Lord.
Yung sumasalakay sa kanyang mga kasandaluhan, isa lang ang lumaban, pero anghel. Kaya luging-lugi yung king of Assyria. So sabi dito, "And that night, the angel of the Lord went out and struck down 185,000 in the camp of the Assyrians. And when people arose early in the morning, behold, these were all dead bodies. 185,000 soldiers patay. Isang gabi lang." Yan yung rescue ng Panginoon, nagpadala ng the angel of the Lord. Kaya alam niyo po sa history, hindi rin maipaliwanag to ng mga nag-aaral ng history, anong nangyari. Pero sa Bible, naiintindihan natin. Merong angel of the Lord na pinadala yung Diyos. Di man maintindihan ng mga nag-aaral ng history, tayo naiintindihan natin kasi nagbabasa tayo ng Bible. Anong nangyari? Ba't umatras yung king of Assyria during that time without any, provocation sa part ng mga nakatira sa Juda? Basta ang alam lang natin, namatay. 185,000, paano ma-explain yun? Sa Bible, ine-explain. 185,000 dead because of the angel of the Lord. Dinipensa ng Diyos yung bayan ng Judah. So Hezekiah experienced great deliverance. Na mga kapatid, paano natin ito i-apply sa ating mga buhay? Simpleng-simple lang mga kapatid. Una, bring your crisis before God through earnest prayer. Una mong gawin ngayong araw, lumapit ka sa Panginoon, Lord, here's my problem, here's my situation, nilalatag ko po sa inyong harapan. Ito po yung crisis ko sa relasyon ko sa mga magulang ko, kapatid ko, anak ko, boss ko, no? Katrabaho ko, or sa asawa ko. Ito yung crisis ko ngayon sa buhay, Lord. Please, come to my rescue. Bring your crisis before God through earnest prayer. Lumuhod tayo sa Panginoon, magpakumbaba tayo sa Panginoon, humingi tayo ng tulong sa Panginoon. At ang Diyos ay sasagot sa ating mga panalangin sapagkat ang Diyos ay nagmamalasakit sa atin. Point number 2, trust God with both the smallest and biggest concerns. Ang pagtitiwala po sa Diyos, hindi lang sa malalaking bagay, pati rin sa maliliit na bagay. Araw-araw na nangyari sa buhay natin pagkatiwala natin sa Diyos. Ako, right after this, may lakad ako, no? Punta ako ng Manila. Lord, tulungan niyo po ako. Lagi ko pong prayer pag umalis ako ng bahay na, Lord, ibalik niyo po ako sa bahay na to. Gusto ko makita yung mga anak ko uli. No, I want to play with them. Gusto ko silang makitang nagtatawanan. Balik niyo po ako dito. Maliit lang bagay. Pumunta lang ako sa ibang lugar. Panalangin ko, Lord, ibalik niyo po ako ng safe and sound. Ganun po sa atin, no? Lahat po sa atin dapat ganun. Yung maliliit lang na bagay, pinagpipray natin sa Panginoon. Para masanay talaga tayo hanggang sa malalaking mga bagay, alam na natin yung gagawin. Train na yung isip natin na, Lord, maliit man to o malaki, pare-pareho lang to sa iyo, no? You are the creator of all things. Kayo ang lumikha ng lahat ng bagay. Para sa akin, malaking problema to, pero Lord, easy lang to sa iyo. So, sa maliliit na bagay, malaking mga mga concerns, lahat po ng yun ay sangguni natin sa ating Panginoon. And point number 3, expect to witness God's great deliverance. Ang pananampalataya po, merong expectation. Hindi yung nanalangin ka tapos hindi mo in-expect yung sagot. Every time na nanalangin ka, expect mo, sasagutin ka ng Panginoon. That's faith. Kung nananalangin ka tapos wala ka namang expectation, para ka lang nakipag-usap sa bato. Yung bato, wala namang gagawing tulong sa'yo. At hindi faith yun, hindi pananampalataya yun. Whenever you talk to God, whenever you pray, you're asking God for something. You also expect God's answer. That is faith. So expect to witness God's great deliverance. Asahan mo, nasasagot ang Diyos sa iyong mga panalangin. Now, para po sa ating discussion, why is prayer our greatest weapon in times of crisis? Bakit ang panalangin ang ating pinakamabisang armas sa panahon ng krisis? Pag-usapan po natin yan sa ating mga discussion groups. At para po sa ating dive deeper, pag-usapan po natin si Hezekiah and si Jesus. No? Pagkumpara po natin yung dalawa. Tayo po yung manalangin. Heavenly Father, teach us to bring every crisis before you in earnest prayer. When fear, uncertainty, and burdens surround us, help us to trust you with both the smallest and biggest concerns of our lives. Strengthen our faith
to rest in your power rather than in human strength or worldly solutions. Remind us that you are sovereign over every situation and faithful to deliver your people according to your perfect will. May we witness your great deliverance and give you all the glory for your mercy, protection, and unfailing love. In Jesus' name, Amen and Amen. Maraming salamat po sa bawat isa sa inyo na sumusubaybay po dito sa ating daily devotions. I hope malaking pagpapala po ito sa inyo at gamitin po ito ng Panginoon para makatulong sa ating paglagong spiritual. Kung kayo po may natutunan, ipalam niyo lang po sa comment section right below this video. And please don't forget to share this devotion to your family and friends. The Lord bless you and see you tomorrow for our next devotions and dive deeper videos. See you po.